More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R., sabi nila kapag nahanap mo na ang the one mo o yung taong alam mong hindi ka iiwan, ay huwag mo nang pakawalan pa. Alagaan mo siya ng mabuti. Mahalin na parang wala ng bukas. At higit sa lahat, pagkatiwalaan mo ng sobra. Popoy at Hasmin, sa edad kong 27 years old, masasabi kong nahanap ko na ang the one ko. Siya si Ivan. At ako naman si Elaine. We have been together for almost 8 years. At sa loob ng 8 taon na yun, naramdaman at nakita ko kung ano ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. We're so in love with each other. At marami na nga ang nagsasabi na hindi na raw sila magtataka kung kami rin na magkakatuluyan. Popoy at Hasmin, hindi ako magpapaka-plastic dito. Siyempre, tulad ng ibang mga relasyon ay may mga pagkakataon din na nag-aaway kami ng boyfriend ko. Pero kahit ganun, inaayos namin agad kung anumang problema ang meron kami. Maayos naman ang relasyon namin. Pero dahil sa hindi na kami bumabata, kinailangan na talaga naming mag-ipon for our future. At dahil doon, halos unahin ni Ivan ang trabaho niya kaysa sa akin. Yun ang minsan nagiging dahilan ng pagtatalo namin. But don't get me wrong, Popoy at Hasmin. Gusto ko yung pagiging masipag niya sa trabaho. Kaya lang, paano naman ako? Paano naman ang quality time namin kung parating trabaho na lang ang uunahin niya? Visit na lalaking yon. Tapos talaga nag-aya yun sa akin ulit na lumabas kami. Gagawin ko rin to sa kanya. Hi! Uy, naku, sorry Medyo nalita ko ng konti. Ikaw naman kasi. Bigla-bigla kang tatawag, mamadali na akong pumunta dito sa Makati. Taga-North ako Dapat libre mo yung dinner natin ngayon Hay nako, umorder ka ng kahit ano. Visit ako ngayon. Kain ako ng marami. Ano ka ba naman? Hayaan mo na lang si Ivan. Pagpasensyahan mo na lang. Alam mo naman ang trabaho ng mga real estate agent, diba? Mga busy talaga ng mga yan. Sus, si Ivan pa. Di ba kulang na lang doon na nga matulog. Nagigets ko naman yun Pero sana naman, kung alam niyang busy pala siya, di dapat hindi na lang niya ako inayang kumain sa labas ngayon. Well, sabagay. Teka, ano bang dinahilan niya sa'yo? Hindi ko naiintindihan kanina tuloy-tuloy kasi yung pagsasalita mo Hindi pala daw niya na-send yung text niya sa akin kaya hindi pala kami tuloy ngayon. Halos 1 oras na ako naghihintay dito Kung hindi ko pa siya pinaulanan ng tawag, hindi ko malalaman na hindi pala siya makakarating. Hayaan mo na lang, girl. Karen naman Paano ko siya hahayaan kung pangalawang beses niya na sa akin to ginagawa? Puro trabaho na lang kasi yung inaasikaso niya Uy, ito naman. Ano ka ba? Ipasalamat ka pa nga, masipag yan si Ivan magtrabaho. Hindi katulad ng ibang lalaki dyan. Nagpapalaki lang ng dyan sa bahay. At walang pang-date sa mga girlfriend nila. Tsaka tingnan mo naman kung i-date ka ng boyfriend mo, sobra-sobra naman, di ba? Nandun na nga ako. Alam ko nagtatrabaho siya ng mabuti, pero yung ganituhin niya ako? Ay naku talaga. Kung ganyan din naman siya, mas mabuti pang maghiwalay na lang kami. We, hindi nga. Kaya mong makipaghiwalay kay Ivan? Sus! Nako girl kilala kita. Nakikita ko sa'yo na kaya mo pang tiisin yung boyfriend mo. Ang haba kaya ng pasensya mo pagdating sa kanya, di ba? Ay. Pero kahit gaano kahaba ang pasensya ko, darating pa rin ako sa puntong mapupuno rin ako. Kapag naubos yung pasensya ko, sorry na lang siya. Ay, alam mo, mag-order na lang kaya tayo. Gutom lang yan. Ano ba? Storbo ka Matutulog na ako, kanina ka patawag ng tawag. 10 beses na kitang tinatawagan at tinetext. Ngayon mo lang ako sinagot. Oh, edi at least alam mo yung feeling na hindi sinasagot yung mga tawag at text. Saka teka lang bakit ka naiinis? Di ba dapat ako lang may karapatan na gawin yan? Kasi ako tong hindi mo sinupot kanina sa date natin. I'm sorry, okay? Sinabi ko naman sa'yo yung dahilan ko, di ba? Hindi ko alam na hindi pala nag-send yung mga message ko sa kamadali ko sa office. Ang bastos ko naman kung magsiselfone ako habang nakikipag-usap sa kliyente namin, di ba? Alam mo, pangalawang beses mo na tong ginagawa sa akin. At yung una, ang sabi mo, naipit ka lang sa meetings mo. Totoo naman Nakita mo kung gaano ako kapagod sa trabaho ko. Okay, sige. Naamin ko na. Ako talaga may kasalanan dito. Aba, bakit? Hindi ba, ha? Don't tell me may kasalanan ako dito. Wala naman ako sinasabi Sige na. Bibo, sorry na. Promise, babawi ako sa'yo. Pwede ka pa bukas? Ay nako,
Nakakatroma na yung pag-aaya mo ng date-date na yan eh. Baka paghintayin mo na naman ako ulit. Hindi na talaga. Promise ko yan sa'yo. Babawi talaga ako. Day off ko bukas kaya sigurado makakapag-date talaga tayo. Babe, please. Nahiya mo bumawi sa'yo. Gawin mo, Ivan. Huwag mong daanin sa ganyan, no? Sige na, matutulog na ako. Bye. Promise. Promisein mo mukha mo. Popoy at Jasmine, palaging ganun na nangyayari sa mga dates namin ni Ivan. Minsan nakaredy na ako tapos bigla siyang tatawag at ika-cancel ang lakad namin. Madalas naman, magkasama nga kami pero nagmamadali naman siyang umuwi dahil may trabaho raw siyang aasikasuhin. Oo, naiintindihan ko na hindi madali ang trabaho niya. Pero masama ba na manghiram ako kahit isang araw lang ng buong linggo niya? Pakiramdam ko kasi this past few months, second priority na lang niya ako. Popoy at Jasmine, ayoko mag-demand ng oras mula sa kanya. Kaya lang, there's part of me saying na dapat bigyan din ako ni Ivan ng panahon. Nagtataka nga ako dahil dati naman hindi siya ganun. Dati kada weekend ay may kasama kami. Araw-araw magka-text, magkatawagan. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano dahil kilala ko si Ivan. Alam kong hindi siya gagawa ng kalokohan at dahil mahal na mahal ko siya, kailangan kong ibigay sa kanya ang buong pagtitiwala ko. Alam mo, masyado kang maarte, no? Babawi na nga sa'yo si Ivan eh. Ang dami mo pang sinasabi. Babawi lang siya kasi may kasalanan siya. Pero kapag wala, halos parang hindi niya ako kilala. Eh kasi nga po, busy. Hindi naman siya ganyan dati. Kapag nga tutunog yung cellphone ko, iniisip ko na siya na yun eh. Alam mo, Elaine, imbis na magtampo ka dyan, bakit kaya hindi mo na lang i-enjoy yung weekend yung dalawa? Doon mo siya kausapin ng masinsinan. Ilabas lahat ng tampo sa kanya. Para namang maiintindihan niya ako. Ay nako, alam mo minsan, iniisip ko na siguro nagsasawa na siya sa akin. Ayan na talaga eh. Alam mo, paranoid ka na. Eh kung ano-ano na yung iniisip mo eh. Alam mo, pwede ba, Elaine? Patawarin mo na lang si Ivan, okay? Sigurado akong hindi niya talaga sinasadya yung ginawa niya sa'yo. Tsaka para sa akin ha? Para sa akin lang, medyo mababaw yung rason para hindi mo siya kausapin ng halos 2 araw. Ay, grabe ka ha. 1 araw at kalahati lang, no? Sinagot ko naman yung tawag niya kahapon para ayain niya ako ngayon. At hindi mababaw yun, ano? Palibhasa kasi, hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Okay, fine. Sige, ikaw na ang bahala. Basta kung ako sa'yo, patawarin mo na lang siya. Bumawi kayo sa isa't isa ngayong weekend. Mag-uusap kayo ng masinsinan. Kasi Elaine, alam mo, lahat naman ng problema, kapag dinaan sa maayos na usapan, matatapos ang problema. Ay nako, bahala na. Sige na, kailangan ko nang tapusin tong pag-iimpake ko. Mamaya-maya susunduin na ako ni Ivan eh. Basta ha, huwag mong idadaan lahat sa pagtataray. Oo na, bye. Okay, bye. Babe, okay ka lang ba dito? Nagustuhan mo ba ang lugar? Oo. Di ba ito yung matagal na natin gustong puntahan na resort? Kaso hindi natin mapunta-puntahan kasi palagi mong kinakancel yung lakad natin. Teka, galit ka pa rin ba sa akin? Kaya nga kita dinala dito para makabawi ako sa'yo eh, tapos tinatarayan mo pa rin ako. Ang dami mo kasing kasalanan sa akin eh. Pinalagpas ko lang. Alam ko naman yun. At nakukonsensya talaga ako ng sobra. Hindi ko naman sinasadya, baby. Tawag lang talaga ng trabaho. Yan, isa pa yan. Yan na lang yung palagi mong dinadahilan sa akin. Yung trabaho mo. Alam mo, Ivan, nagigets ko naman na sobrang busy ka talaga. At alam ko rin naman na nag-iipon ka. Pero sana naman bigyan mo ako ng panahon. Binibigyan naman kita ng panahon na. Talaga ha? Kada after 2 weeks na nga lang tayo nakakapagkita eh. At may mga araw ka rin na hindi ka nakakapag-text o nakakatawag sa akin. Akala mo ba hindi ko napapansin na ilang buwan ka ng ganyan? Babe, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. At nagpapasalamat ako kasi mahabang pasensya mo sa akin. Pero babe, pinagbubutihan ko lang ang trabaho ko. Hindi ko naman to ginagawa para lang sa sarili ko eh. Para sa ating dalawa to. Huwag mo akong gamitin na dahilan. Babe, para sa future nating dalawa to. Sa tingin mo ba hanggang ganito lang gusto ko? Siyempre may pangarap din ako para sa atin. Talaga ha? Sige nga, ano yun? Ang maibigay ko sa'yo yung pinapangarap mong kasal. Mabigyan ko na magandang future magiging anak natin. See? May plano ako. Pero siyempre, hindi ko mabibigay sa'yo yun kung magpapapetiks-petiks lang ako ngayon. Sige na nga. Hayaan mo na yun. Nangyari na yun. E di,
okay na tayo. Wala nang problema. Wala ka nang tampo sa akin. Basta ipangako mo lang na babawi ka talaga. Naiintindihan naman kita talaga eh. Alam ko na mahalaga sa'yo yung trabaho mo. Pero kaunting oras lang naman yung hinihingi ko sa'yo eh. Yung kahit mag-text ka lang isang araw, okay na sa akin yun. Sa isang linggo lumabas tayo, mag-date, ganun. Ayaw mo nun? Kapag kasama mo ako, hindi mo naiisip yung trabaho mo. Okay, sige. Promise, babawi ako sa'yo at sisimulan ko ngayon. Basta, bati na tayo ah. Oo na. Basta gagawin mo lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon ha. Hindi ka nga rito. Alam mo, hindi kita pababayaan kasi ayoko mawala ka sa akin. Ikaw pa, mahal na mahal kita eh. Popoy at Hasmin, pagkatapos ng bakasyon naming dalawa, ay nagbago ang lahat. Siguro, na-realize niya na mali siya. Actually, mas naging sweet siya sa akin noong mga panahong yun. May isang bagay pa nga siyang nagawa na sobrang hindi ko talaga inaasahan. Popoy at Hasmin, inaya na akong magpakasal ni Ivan. And I said yes. Abot hanggang langit ang saya ko that time. Naisip ko pa nga na siguro sinadya niyang mag-missing in action para hindi ko maisip na magpo-propose siya. Siyempre, sa loob ng 8 taon, ang plastic ko naman kung sasabihin kong never dumaan sa isip ko na sana ay ayain na ako ni Ivan magpakasal. Pero sabi nga nila, expect the unexpected. Ay, siguraduhin mo lang na may... Karen! Halika, dali. Pasok, pasok. Ay, anong nangyari sa'yo at ganyan kaka-excited? Sorry ha. Na-carried away lang kasi ko eh. Hulaan mo kung anong nangyari sa akin kani-kanina lang. Ano? Alam ko na. Nabili mo na yung bag na dati mong gustong bilhin, no? Hindi. Na-promote ka. Hindi rin. Ang hina mo namang manghula eh. Galingan mo. Oo. Ito na. Ano pa kaya? Magbabakasyon ka na sa Korea. Di ba yun yung gusto mong irigalo sa sarili mo ngayong birthday mo? Hindi. Hindi pa ganun kalaki yung ipon ko, no? Sige na, bilisan mo. Hulaan mo na. Ay, ano ba yan? Kung sabihin mo na lang kaya, di ba? Pinapahirapan mo pa ako eh. Ano ba yan? Sige na nga. Huwag kang masyadong magugulat, ha? Bakit nga? Engaged na ako! Teka, ano ka mo? Engaged ka na? Ibig sabihin, ikakasal ka na? Yes! Engaged na ako. Ikakasal na ako, Karen! Ikakasal ka na! Ikakasal na ako! Teka, ha? Hihinga lang ako, ah. Na-excite ka rin, oh! Patingin nga ako ng singsing mo. Ito, oh. Wow, ang ganda naman. Oh, I'm so happy for you, Elaine. Thank you! Oh, alam mo na ha, maid of honor kita. Tutulungan mo ako sa lahat. Bawal ka nang tumanggi. Oo naman, no? Ikaw pa. Alam mo naman na hindi kita matatanggihan dyan, eh. Oy, ikwento mo naman kung paano siya nag-propose sa'yo. Sa restaurant. Nagulat nga lang ako, tinext niya ako na magdi-dinner daw kami sa labas. Oh, edi syempre, nag-outfit of the day ka. Kasi inaya ka niya mag-date. Oo naman no, ako pa ba? Edi ayun na nga no, pagdating namin sa resto, kumain kami tapos nagkwentuhan ng konti. Tapos ayun, napansin ko yung usapan namin napunta na lang sa kasal-kasal. Oh, tapos? Tapos noon, tinanong niya ako na what if daw kung ayain niya ako magpakasal, papayag ba daw ako? Edi syempre, ang sagot ko, oo. Tapos yun na nga girl, tapos bigla siyang umalis sa upuan niya tapos lumuhod. Akala ako nga, nagtatali lang siya ng sintas ng sapatos niya pero hindi naman. Tapos ayun, nag-propose na siya sa akin. Ay, naku. Alam mo, iyak ako ng iyak noon. Hindi nga ako prepared eh. Tapos hindi waterproof yung mascara ko kaya nagkalat sa mata ko. Okay lang yan. Nagmukha ka mang pangit. Nasa'yo naman yung singsing. Oo nga eh. Alam mo, ngayon lang talaga ako naging ganito kasaya. Yung hindi mo ma-explain. Basta, ang alam ko, masayang-masaya ako. Hindi ko rin kasi ina-expect na magpo-propose siya eh. Ano ka ba naman? Kung pinaalam niya sa'yo, edi hindi na surprise.
Anyway, basta ang mahalaga, masaya ka na. Kapag masaya ka, syempre masaya rin kaming lahat para sa inyo ni Ivan. Akala ko talaga nung una, matatagalan pa siyang ayain ako magpakasal kasi 'di ba, sobrang busy niya sa trabaho. Ni hindi na nga niya ako mabigyan ng oras eh. Pero alam mo Karen, this past few weeks, nagbago siya. Kapag day off niya, lumalabas na kami. Binibigyan niya na talaga ako ng oras. Sabi niya kasi, hindi na raw siya masyadong busy sa trabaho. Oh, tingnan mo na. Masyado ka lang kasing paranoid eh. Inisipan mo pa na may ibang babae si Ivan. Ayan o, yang singsing ang patunay na ikaw talaga yung mahal ni Ivan. Alam ko naman yun. Pero syempre, 'di ba? Alam mo na, mga babae tayo. Hindi naman talaga maiiwasan na mag-isip tayo ng kung ano-ano. Ay, sinabi ko talaga sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para lang maging mabuting girlfriend and soon to be wife for him. Mas minahal ko siya ngayon. At alam ko na mas may kaya pa akong ibigay na pagmamahal para sa kanya. Popoy at Jasmine, agad namin sinimula ni Ivan ang pagpaplano para sa kasal namin. Noong mga oras na yon, dun ko lang nakitang sobrang excited at saya ni Ivan. At dahil doon, mas lalo kong na-realize na tama ang desisyon kong magpakasal sa kanya. Ganon naman kasi talaga tayo, di ba? Kung sino ang taong pinakamamahal natin ngayon, automatic, yun na agad ang gusto nating makasama hanggang sa huli. At ako, masasabi kong maswerte ako dahil si Ivan ang taong yun sa buhay ko. At hindi ko in-expect na ganito pala kasaya at nakakakilig magplano ng kasal kasama ang taong mahal mo. Dear MOR Lihim. So ngayon, anong problema? Anong problema Actually, ni... di ko alam. Hindi ko alam kung anong problema niya, ba't sumulat pa siya. Oo nga, Nag-aksaya tayo ng panon sa babaeng to eh. Ang ganda-ganda Bukod sa naman pala ng kaya tinatakbo ng relationship alam niya. mo, alam ko na, I knew it. Sabi ko na nga ba una pa lang, nung narinig ko pa lang yung teaser kanina, alam ko na ang intensyon netong letter sender natin. Ang mang-inggit. Ang mang-uyam, ang ipamukha sa akin na siya masaya, ako hindi. Oo. At Kaya sila may nakakapang- problema Correct. ang relationship nila. Pero di bali na, may relationship pa rin. At saka siya may nagyayang ikasal. Oo. Ako nga ni sumakal, wala. Sorry, Kevin. Walang may gusto ni sumakal. Oo, ano ba? Nakakairita to kung anong to, kwentong to. Sandali lang Nairita ako. masyadong smooth sailing yung first part Kaya nga nitong ating nakakairita. storya. Wala pa problema dito. Bigyan kaya natin ng problema tong mga to. Pagka ano? sa second part, Asmin, Oh. ito ang matindi. Ano? Baka walang problema talaga itong si Elaine. So alam ko na nga, kapag wala siyang problema, talagang gusto lang niya akong bad Hindi. tripin. Dear MOR Lihim. Oo. Ano sa English ng lihim? Secret. Baka naman ang problema, secret. Anyway, alam mo Ate Elaine, ikaw yung isa sa mga taong ayokong maging kaibigan. Bakit? Kasi nga may inggit lang ako. Charing, baka sirain ko lang yung kaligayahan mo. Okay Eto. naman si Elaine, okay Pero naman hindi, siyang in all girlfriend. fairness At least naman, ano. siya, nagsasabi siya na, ay, kinukulang ka na ng oras sa akin. Oh, blah, blah, bakit? blah. Ganyan. Oh. Hindi siya katulad nung iba. Oh. Kahit lagi nandyan, kinukulang pa rin sa oras. Alam mo kasi si Elaine. Charing, Kevin. Hindi, alam mo, totoo naman yan. Kasi, syempre, for someone na, wait lang, ihiwalay ko lang yung sarili ko sa kanya, ha? Charing, Keme. Hindi, totoo naman kasi yan, di ba? Syempre, halimbawa, nasanay kayo na yun nga, di ba? For the longest time, lagi kayong magka-text, yung constant yung communication. Syempre, maninibago ka talaga if one day, biglang hala, bakit biglang hindi na, lesser na yung text? Biglang hala, pag tuwing weekend, hindi na tayo magkasama, inuuna mo na yung ganyan. Pero Kahit ba't naman ganun? sino, di ba? At saka 8 years yun, Popoy. Ang tagal ng relationship ninyo Alam mo na. naman yung rason kung bakit trabaho, di ba? Pero syempre, 'di ba? I mean, iba pa rin kasi kapag nasanay ka. Pero although may punto ka naman doon, ano, Elaine, and for someone na yun nga mukhang naghahanda na nga si Kuya, talaga nga namang 'di ba? Talaga nga namang intindihin mo na lang kung trabaho lang talaga. Ang dahilan. Pero kasi meron feeling ko tayong naman tinatawag. trabaho talaga. Pero may tinatawag na woman's instinct, Oh. Popoy. 'Di ba? Kapag ang babae talaga naghinala or kumutob, malamang sa malamang trulalo yan at may pinanguhugutan. Malamang sa malamang. Hindi natin sinasabing 100%. Hindi natin sinasabi na Tama. 100%, di ba? Ayan. Pero kasi hindi. Ako, I always believe, Popoy, na if you love someone, you could always make time for that person no matter how busy you are. Pero Diba? ang hindi naman natin din malaman, kung meron kang kutob na ganyan, niyaya ng kasal, Oh. gora ka lang rin.
Ay, yun naman, syempre, yun naman kasi hinihiling na rin naman ni Oo. Elaine, di ba? Ano pa bang Ano- hinihintay ano mo pa? ano pa bang hinahanap mo sa 8 years relationship? Ayaw ka pa ba kapag ka, nag-purpose na sa'yo? Di ba nga ayaw? Nag-purpose. Di ba nga, parang all-purpose cream. Charing ken. Pero di ba nga, syempre, arte pa ba si Elaine? Ayaw pa ba siya doon? Ang tagal niya na for sure inintay yan, 8 years. Pero di ba? ikaw, Hasmin, sa Ano na totoo, naman? real talk. Oh. Kung sakali ikaw ay merong hindi nararamdaman maganda, Oh. hindi sa katawan mo ha, sa relationship Sanay na ako ninyo. yung sa katawan niya. Charing Sa ken. relationship ninyo. Oo. Tapos biglang nag-propose si Boylet. Papayag ka? Depende kasi kung sino. Hindi nga, nag-propose. Mahal na mahal mo. Nag-propose. Halimbawa na lang, Oo. kahit sa imagination lang, si engineer. Parang masamid, bibilaukan, auntie Pinakikita talaga sa I thank you, Lord. doon sa, medyo bastos Ay, bakit? Sayang naman yung oras ko. Papatayin ko pa yung mic sa pagbigay, di ba? O, ano? Ayun, papayag ka ba? Kahit konti lang, gapatak na duda. Oo. Papayag ka ba magpakasal? Well, ladies and May gentlemen. duda ka Well, sabi ko nga noon pa, if you have any doubts, any single doubt, sabi ko nga, huwag kayong magpapakasal. But since sabi mo si engineer naman ang magyayaya, edi go na. Charing lang. Charot lang, hindi pa din, syempre. Kapag meron akong doubt, talaga, Popoy, I'll make sure na kailangan mo na matanggal yung doubt na yon. No matter how much you love that person. Diba? Pero, yun nga, kung siya nga, di siya. Chos. Yan. At sinasabi, saan mo ba sinasabi, ba't doon ka nakaharap sa Saan? bisita natin na mula sa Ilocos na Si Kumaring Fredalyn. si Bakit? Freda? Oo. Ano nga ba si Freda? Si Freda, ang bisita po namin dito Bisita po ngayon. na, may mga bisita po kami dito At ngayon. si Freda na kapatid, yung kapatid ni Yung Freda kapatid niya ay is- kabatch ni engineer. Kabarkada, Kabarkada? ka-classmate ni engineer. Kaklase, kabatch, ikaw yon? Ikaw ba yun? Hindi, yung kapatid niya. Bakit Kapatid ba ni inay Freda. pinapasok natin siya ng pinapasok? Tapos, ang Niligwa nagkataon ko pa, na nga. tapos sabi ko, ba't ba ganyan ang itsura mo, Hasmin? Oo. Ang ganda-ganda po kasi ni Thank you Hasmin. so Mamaya. much, pero usog. Yung panregalo attire ni Ni Mayor. panregalo kay Mayor attire ni Hasmin. Mamaya na nyo makikita ha. Yun pala may darating na kaibigan dito. At nagkataon yung ex ni Freda ay pinsan ni Engineer. Correct. Biruin mo naman. Talaga namang Hasmin, Alam mo parang kasi sa- gumagawa ka ng paraan para ha. Hindi kasi sa probinsya Naiinip, talaga. ha? Hindi, Hindi kasi sa probinsya namin. Wala namang Halos explanation. magkakamag-anak. Tama na. Kasi sila pinapasok, nililigwa ko na nga yung tao. Kaya natin mamaya, madapa-dapa yan, masamid-samid yan, mabagok pa yung ulo. Makalimutan pa ako ng tuluyan. Chos. Kala ko sabihin, paano na ako? Oo, di ba? Tsaka okay lang yun, nakabayad naman ako ng utang. Yun naman ang importante. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, sa lahat ng plano at pagdesisyon sa kasal namin ay palagi kaming magkasama ni Ivan. Kailangan alam ng isa ang lahat ng nangyayari sa plano. Marami ang nagsasabi na tama ang ginagawa namin ng boyfriend ko. Sabi nga ng mama ko, magandang practice daw ang ginagawa namin para sa buhay mag-asawa. Babe, saan ba talaga tayo pupunta? Ang dami pa natin pupuntahan, no? Yung catering service natin sa reception. Aasikasuhin pa natin yung simbahan, yung marriage certificate natin. O ito pa, magpapasukat pa tayo ng mga susuotin natin, no? Relax ka lang, babe. Masyado ka na-stress eh. Paano namang hindi ako mai-stress? Kailangan na natin tong asikasuhin lahat. May ilang buwan pa tayo para mag-prepare, oh. Ayoko naman na isang araw na nga lang yung kasal natin, magkakaroon pa ng aberya. Babe, alam mo, ang pagpaplano ng kasal hindi dapat source ng stress. Dapat nakaka-enjoy, nakaka-excite. Di ba sabi ko naman sa'yo, kumuha na lang tayo ng wedding organizer para siya nang gagawa ng lahat. Ang gagawin na lang natin, i-check, approve o hindi. Ganun. At babayaran, yun lang. Di ba ang gusto ko, hands-on tayo sa pagpaplano? Saka dagdag gastos lang yun. Medyo mahirap lang kasi syempre may mga trabaho tayong dalawa. Pero kapag nagtulungan tayo, maayos din to, no? Maayos din natin yan. Ay, may kailangan ako ipahita sa'yo. Ano yun? Secret. Teka, anong ginagawa natin dito sa subdivision na to? May kailangan ba tayong bigyan ng invitation, ha? Babe, pwede ba kahit ngayon lang? Kahit itong moment lang na to. Bitawan mo muna yung mga papel na hawak mo para hindi mo muna maisip ang dapat nating asikasuhin. Pati ako nadadamay sa pagkataranta mo eh. Oh,
nasa na nga yung papakita mo sa akin? Bakit mo hininto yung sasakyan dito? Wala naman ako nakikita dito bukod sa mga damo at puno. Halika rito. Lalagyan ko ng takip yung mga mata mo. Halika. O teka. Ano bang balak mo, Ivan, ha? Bakit ba kailangan piringin yung mga mata ko? Please. Sumunod ka na lang sa akin, okay? Halika na. Kailangan ba talaga niyan? Hindi ko naman makita yung dadaanan ko eh. Paano kung bigla na lang ako madapa? Maumpog yung ulo ko sa sahig. Tapos dumugo. Di nagkadugo-dugo yung mga plano natin. Masyado kang paranoid, ano? Ako nga bahala sa'yo. Sige na. Isuot mo na to para matapos na tayo. Ay, naku, sige na nga. O, eto na. Ayan na po. Nakatakip na po yung mga mata ko, ha? Wala na po akong makita. Okay. Dali. Saglit lang, ha? Hmm. Mababa ako ng sasakyan para maalalayan kita. Ay. Baba ka na. Dahan-dahan lang. Ulo mo. Tumawa ka sa akin. Dali. Yan. Tumunod ka lang sa akin, ha? Malapit na naman yung lalakarin natin, eh. Diyan lang. Babe, ano ba talaga to? Kinakabahan ako eh. Eh, Hmm. one more step. Oh. Yan. Dito na tayo. So ano, okay na? Pwede ko nang tanggalin tong pirang sa mata ko? Nasisira yung mascara ko eh. Pwede na. In 3, Hmm. 2, 1. Teka. Kaninong bahay to? Surprise! Teka. Sa atin to? Seryoso ka ba, ha? As in tayong titira dyan? Oo naman. Well, hindi pa siya fully paid. May mga ilang taon pa tayo para magbayad, pero pwede na natin lipatan. Ano sa tingin mo? Okay na ba to sa'yo? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, oo, no? Oh, thank you, babe! Pwede na ba tayong pumasok, ha? Gusto ko nang makita yung loob, eh. Naman, halika, tara. Wow! Mas maganda yung loob, babe. Ang laki ng space, oh. Pwede tayo magpatintero dito, eh. Babe, halika rito sa may kusina, dali. Oh, maganda, di ba? Nilakihan ko talaga to kasi, di ba, mahilig ka magluto at mag-bake? Kaya yan, mas makakakilos ka ng maayos. Ay, ang ganda, babe. Sobra talaga. Wala akong masabi. Bakit hindi mo sa akin sinabi na may pinupundar ka na palang bahay para sa atin? Ito kasi naisip ko iregalo sa'yo sa kasal natin eh. Kaso, hindi na ako makapaghintay kaya eto. Yan. At masaya ako na nagustuhan mo. Babe, kung alam mo lang kung gaano ko to pinaghirapan na mabayaran kada buwan. At ito rin yung dahilan kung bakit nagpapakapagod ako sa pagtatrabaho. Ikaw naman, kinukonsensya mo pa ako eh. Dapat kasi sinabi mo na lang sa akin para mas lalo kong naintindihan. Pero hayaan mo na. Mas gusto ko yung sinurpresa mo ako. Sorry ah. Para sa naman. Sa alam mo na. Sa pagiging makitid ng utak ko. Palagi ko lang kasing iniisip yung sarili ko. Masyado akong naging demanding sa'yo. Ayan tuloy. Dumalas tuloy yung pagtatalo nating dalawa. Sus, wala yun. May karapatan ka naman mag-demand eh. May pagkukulang din ako. Pero ang mahalaga, gumagawa tayo ng paraan para magkaayos pa rin tayong dalawa, hindi ba? Halika nga rito, payakap nga ako. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw yung pinili kong pakasalan. Kasi mag-boyfriend pa lang tayo, masayang masaya na ako. How much more pa kaya kapag kinasal tayong dalawa, no? Talaga? Sa tingin mo, magiging mabuting asawa ko sa'yo? Walang pagdududa doon, no? Ako ba? Sa tingin mo, makakayanan mo yung pagiging demanding ko, ha? Sus, hindi mo pa man hinihingi sa akin, ibibigay ko na agad sa'yo. At pinapangako ko sa'yo na ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Hindi kita ipagpapalit sa iba at higit sa lahat, hindi ako mapapagod na mahalin ka. Popoy at Jasmine, sa mga nangyayari sa amin ni Ivan, pakiramdam ko ay wala na akong hahanapin pang iba. Lahat ng pinapangarap ko nung bata ako, ngayon ay natutupad na. Ang magkaroon ng memorable na kasal, magandang bahay, maayos na buhay at syempre, isang lalaking mamahalin ako ng ako lang. Yung walang kahati. At higit sa lahat, ang lalaking makakatuwang ko sa bawat pangyayari ng buhay ko. And in return, I will love him
until my last breath. Ano? Ayos na ba lahat? Sino pa bang mga pupuntahan natin para magbigay ng invitation card? Sina Hazel tapos si Chris. Sige. Ay, sina ano pala, si Kelly tapos sino pa ba? Elaine? Karen? Oh my God! Yes? Ano ba naman kayo? Hindi niyo na ba ako namumukhaan? Kabatchmate ninyo ako nung college, business management, remember? Teka, parang namumukaan nga kita. Oh my God! Fern! Aha, Pak! Buti naman nakilala mo pa ako. Uy, halika, dali umupo ka dito. Grabe! Ang laki na ng pinagbago mo, ha? At gumanda ka, ha? Thank you. Ano, kamusta na kayong dalawa? 2 years ago ko kayo huling nakita. Ito, okay naman. O ikaw? Ayun, sumasali-sali sa mga beauty pageant para, alam niyo na, magkaroon ng datong. Ay, oo nga pala. Birthday ko nitong darating na Friday. Punta kayo, ha? Sure, no problem. Ay, Fern, since nandito ka rin naman, punta ka sa kasal ko sa June, ha? Ay, talaga? Wow! Congratulations! Thank you. Uy, sasabihan ko si Ivan na pupunta ka, ha? Ha? Wait, Ivan? Sa kanya kayo kakasal? Oo. Meron pa bang iba, ha? Pero kayo nagkabalikan. Anong balikan yung sinasabi mo? Hindi naman naghiwalay yung dalawa, eh. Oh, hindi ba? Pero, bakit nung nakaraan? Not sure kung 7 or 8 months ha, pero nakita ko si Ivan sa isang mall na may kasamang ibang babae. Ganito na lang. Tawagan mo siya ngayon at sabihin mo na may pag-uusapan kayong dalawa. Sige na, go! Sige na nga. Ganun na lang yung gagawin ko. Ay. Hi, babe. Ano yun? Pwede ka ba ngayon makapagkita sa akin? May gusto sana kasi akong sabihin sa'yo. Babe, hindi ako pwede. Nandito ako ngayon sa Bulacan. Bulacan? Anong ginagawa mo dyan? Pinuntahan ko sa na lola at lola para sabihin na ikakasal na tayo. Kaya sabi ni mama, doon na rin daw kami matulog. Teka, ano ba sasabihin mo? Hindi ba pwedeng dito na lang sa phone? Hindi eh. Kailangan personal. Sige, how about tomorrow? Okay lang ba? Sige. Bukas na lang. Thank you. Bye. Bye. Anong sabi? Hindi daw pwede ngayon eh. Bukas na lang daw kami magkita. Siguradong hindi ako makakatulog nito ngayong gabi. Ano ka ba naman? Okay lang yan. Sigurado akong hindi totoo yung sinasabi ni Fern. Kalma ka lang dyan, girl. Popoy at Hasmin, parang biglang huminto ang mundo ko sa narinig ko. Yung tipong para akong robot na nangalawang at hindi makakilos. Sa totoo lang, nandito sa akin yung pagdududa kung maniniwala ba ako kay Fern o hindi. Dapat ba ako mag-isip ng kung ano-ano o baka naman napaparanoid lang ako? Talaga bang kinaya ni Ivan na lokohin ako o masyado lang akong madaling magpaniwala o magpaniwala sa mga sinasabi ng iba? Popoy at Hasmin ng gabing yon, sobrang gulo ng isip ko. Halos hindi ako makatulog. Gusto kong umiyak pero nandun yung tanong na bakit ako iiyak? Hindi pa naman ako sigurado kung totoo nga ba ang nabalitaan ko. At ang higit sa lahat, natatakot ako sa pwedeng isagot sa akin ni Ivan kung sakaling nagawa nga niya akong lokohin noon. Hi, babe. Oh, anong nangyari sa'yo? Ang laki ng eyebags mo. Wala. Halika na. Pumasok ka na. Sigurado ka? Ay, hindi ka okay ah. May problema ba? Yun na nga yung pag-uusapan nating dalawang ngayon eh. Okay. Wait. Huwag mo sabihin nagdadalawang isip ka na sa kasal natin. Bakit, Ivan? Was there a time na nagdalawang isip ka na pakasalan ako? Ha? Ano pinagsasasabi mo? Sige, ganito na lang. Iibahin ko na lang yung tanong ha. Was there a time na nagloko ka sa relasyon natin? Isinabay mo ako sa ibang babae, ganon? Babe, pakinggan mo nga yung sinasabi mo. Bakit ko naman gagawin yun, di ba? alam mo, stress Hindi ka lang. ako stress. Bakit hindi mo na lang sagutin ng diretsong tanong ko? Babe, ano ba talaga nangyayari ha? Sabihin mo nga sa akin ano. 8 months ago, may nakakita sa'yo. May kasama kang ibang babae sa mall. Sweet daw kayo. Magka-holding hands. Naghahalikan pa nga raw kayo eh. Ngayon tatanungin kita, totoo ba yon ha? Kanino mo nalaman niya? Hindi na mahalaga yon.
Sagutin mo ang tanong ko. Nagkaroon ka ba ng iba? Niloko mo ba ako, ha? Ano ba, Ivan? Please naman magsabi ka ng totoo. Oo. Nagkaroon ako ng iba. Totoo nga. Totoo nga yung sinabi sa akin ni Fern. Babe, magpapaliwanag ako. Please, pakinggan mo ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo, ha? Sa tingin mo ba, mababago nung paliwanag mo yung katotohanan na niloko Isang mo beses ako? lang naman yun eh. Kahit na! Kahit ilang beses pa yan, ganun pa rin yun eh. Panloloko pa rin yung ginawa mo. Elaine, please. Patawarin mo ako. Babe, I'm so sorry. I'm so sorry, babe. Sorry saan, ha? Sorry dahil nagmahal ka ng iba? O sorry dahil niloko mo ko? O sorry dahil hindi ka marunong makontento sa akin? Sige, kahit masakit, gusto kong malaman kung bakit mo yung ginawa sa akin, ha? Bakit, Ivan? Naguluhan ako eh. Dumating ako sa puntong nagdalawang isip ako kung mahal pa ba kita o kaya lang ako nandito kasi ayaw kitang masaktan. Hanggang sa yun, nakilala ko siya. Naging masaya ako. Pero Elaine, maniwala ka sa akin. Tinapos ko rin kagad yun. 2 buwan lang ang tinagal namin kasi ikaw yung pinili ko. Kasi sa kanya ko na-realize na mas mahal pala kita. Paano ako maniniwala sa'yo, ha? Kung minsan mo na rin akong niloko. Sige nga, paano, ha? Ikaw ang pinili kong pakasalan. Hindi pa ba sapat yun, ha? Mahal na mahal kita. Kaya lang naman hindi ko nasabi sa'yo yung totoo kasi ayaw kong masira kung anong meron tayo ngayon. Pero dapat sinabi mo kahit alam mong masasaktan ako. Alam mo, hindi ko nga alam kung anong uunahin ko eh. Magagalit ba ako sa'yo dahil niloko mo ko? O magagalit ako sa sarili ko dahil alam ko na may pagkukulang ako sa'yo kaya naghanap ka ng iba? Wala kang kasalanan, Elaine. Wala. Maniwala ka, wala kang kasalanan. Ivan, bakit? Ha? Saan ba ako nagkulang? Alam ko hindi ako perpektong girlfriend para sa'yo. Pero minahal kita eh. Binigay ko sa'yo ang lahat. Babe, please. Patawarin mo ako. Hindi ko na ulit gagawin yun sa'yo. Pinapangako ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang babae sa buhay ko, please. Sa ngayon, wala nang saysay sa akin lahat ng mga sinasabi mo. Mahal kita. Pero hindi ko alam kung dapat pa ba akong maniwala sa'yo. Kung dapat pa ba kitang pagkatiwalaan. Hindi ko alam eh. Elaine, nagmamakaawa ko sa'yo. Kulong-kulong isip ko. Pero alam mo kung saan ako pinaka nasaktan, ha? Akala ko okay tayo. Pero wala akong kamalay-malay na minsan sa buhay mo, niloko mo ko na nagkaroon pala ako ng kahati dyan sa puso mo. Popoy at Jasmine, sobrang hindi ako makapaniwala sa lahat ng nalaman ko. Hindi ko ina-expect na yung lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko ng sobra ay niloko ako. Nagtatalo ang isip at puso ko ngayon. Sinasabi ng puso ko na patawarin ko na lang siya dahil ako naman ang pinili niya. At 8 buwan na rin naman yun. Pero ang sabi naman ng isip ko, dapat ko pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat ko pa bang paniwalaan lahat ng mga sinasabi niya sa akin? Popoy at Jasmine, kaya ako napasulat sa programa ninyo ay para humingi ng payo. Nakaayos na kasi ang lahat para sa kasal namin at bukod kay Karen, ay wala pang nakakaalam sa nangyari sa amin ni Ivan. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro pasimple ko siyang pinoprotektahan sa mga sasabihin ng iba. Popoy at Jasmine, ano ba ang tama kong gawin? Patawarin siya o talikuran ang relasyon namin? Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko. Nandito na sa akin ang pagdududa. Pero mahal na mahal ko pa rin si Ivan. Sana matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Elaine. #Dear MOR Lihim.
ba yan? Patapos na ang linggo. Patapos na ang linggo. Oo. Dami mo pang tanong, Elaine. I'm so happy. mong alam. I'm so happy. Na hindi pa sila... Naudlot sila. Uy, hindi pa sila nauudlot. Maudlot yan. Maudlot yan dahil sabihin ko. Elaine, itigil mo na yan. Charing Kevin. Yan, pero sige, dahil medyo Basag limitado trip. na yung oras natin, yung tanong ni Elaine sa atin, Asmin, na ano ba ang tama niyang gawin? Patawarin ba si Ivan o itutuloy ang talikuran na kasal, ang correct, relasyon? Ako wala yan. Walang ikakasal hanggat hindi nagkakajowa si baby girl. Charing lang. Hindi, kidding aside. I know, adulting aside. Charing Kevin. Hindi, joking aside. Echos. Hindi, yung totoo. Sunod-sunod yun puro wala Yung totoo. Kailan ako mag-seryoso. Hindi, ato, kidding aside, Elaine, I am trying to, to digest your story. Nilunok. Kinain yung istorya. Hindi, inintindi ko talaga yung istorya mo from beginning to end, Elaine. At ang masasabi ko lang, 8 years is not a joke, di ba? Sabi ko nga, isang taon nga lang na sa isang relasyon, matagal na yun. Ano pa yung 8 years? But then again... Ano pa yung 4 years, 7 months? Ano pa yung 4 years, 7 months na 5 buwan na lang, nag 5 years na sana ng July 31, di ba? Ano naman yun? Pero, iba naman ang istorya ko sa istorya ni Elaine. Elaine, eto na lang. Elaine, I don't want you to end up like me. Teka lang, walang proposal na nangyari Wala sa'yo, ba? no? Kaya nga Tsaka sabi walang ko- bahay na pinagpundar. Tsaka walang mga blindfold na naganap. Wala. Ay, hindi, may blindfold na naganap noon, kaso hinising Oo. niya ako. Nung ipapasalvage ka sana. Charing lang. Pero hindi, alam mo Elaine, hindi kasi maraming magsasabi mga kapamilya. Maybe some of you would tell, lalo na yung mga babae na, 8 years yan, Elaine, di ba? Parang palampasin mo na, sayang sayang naman yung relationship. But lahat sa mga kapamilya natin nakikinig to all the girls out there, cheating will always be cheating. Even the smallest attempt, it's still cheating. So I don't want you to think na kailangan yung isakripisyo yung value ng honesty just because matagal na ang relationship ninyo. Although, hindi naman natin isinasantabi yung tagal nga ng relationship. Because ako, I always believe, Popoy, na if you love a person, his or her mistake should be greater. 'Di ba? Your love is greater than his or her mistake, 'di ba? Kumbaga, yun nga, sa nakita ko naman, yes, natapos na yan, 8 buwan na ang nakalipas, at 2 buwan lang naman 'di ba? Ang tinagal, but still it's cheating. Pero ang sasabihin ko sa iyo, Elaine, huwag mo naman totally itapon yung relationship. 'Di ba? Kumbaga parang isipin mo na lang, yung 2 buwan o yung panloloko ba ng jowa mo, is that tantamount to the kind of love you have para dyan sa lalaki? Tantamount mo rin. Ano yung tantamount? Tantamount, is it Similar to. Yes, is it equal? Diba? Is it equal to the love you have? Akin to. Diba nga? Oh. So yun ang timbangin mo. At the end of the day, kaya mo bang mawala tong lalaking to sa buhay mo? At the end of the day, do you see yourself with someone else other than this guy? Kasi kung hindi, by all means, patawarin mo na yung lalaking yan. But then again, hindi ko sasabihin na patawarin mo agad. Diba, if I were you, i-postpone mo muna yung kasal, wag kang ma-pressure. Diba? Dahil nandiyan na yung kasal, kailangan ng i-push yan. Kung may mga pag-aalinlangan ka pa. Kung kinakailangan isang tabi mo na yan, mag-intay muna yan para lang ma-appease ka or magkaroon ka ng peace of mind, then do it. So in short, yes or no? Tuloy ang relationship or Tuloy ang relationship. Tuloy ang Pero relationship. isang tabi mo muna yung pagpapakasal. Tama yan. Diyan na lang ako susundot. Isang mabilis na lang mula kay Popoy. Yes, Elaine, congratulations muna dahil sa pagpapakasal nyo ni Ivan. Kung kailan, hindi pa natin alam. Tama yun, pwede nyong i-postpone yung kasal niyan. Anyway, it's yung sabi ko nga, 'di ba? Yung wedding iba yan dun sa marriage. Okay? Mas mabigat ang marriage kesa sa wedding. Wedding ay isang seremonya. Isang araw lang yan. Isang seremonya. Ayan, pero ang marriage o ang inyong pagsasama ay dapat
ay panghabang buhay. Naman. Ayan, pero pinakikita lang nitong storyang to sa ating lahat, 'di ba? Kung gaano ang isang almost perfect na Perfect. relationship ay pwedeng masira ng ganun-ganun na lamang. Correct na pagkaliit-liit na bagay lang, Pagkaliit-liit na bagay o kahit na malaking bagay yung ginawa ni Ivan na panloloko. Yan. Bagamat sandali lang Sandali 2 lang. months Yan, pwedeng yun nga nandun siya sa gitna na pwedeng kalimutan yung 8 years na pinagsamahan, pwedeng kalimutan yung bahay na pinag-iipunan, pwedeng kalimutan yung mga, syempre kapag kayo kakasal ka na at meron kayong mga supplier, nabayaran nyo na yun, hindi nyo na makukuha ulit yung mga pinagpaguran ninyo mga kakwartahan. Di ba? Ganun lang yun kapag ka ikaw ay nanloko. Kaya para sa akin, yes, tuloy ang relationship, pero give yourself more time. Ayan, buong-buo ka, Elaine, na haharap dito kay Ivan at bago mo sabihin ang iyong I do. 'Di ba? Pero tanggapin mo na rin sa ngayon na nangyari ang lahat ng to. Magpasalamat ka pa rin dahil nangyari ang lahat ng ito Na hindi ka pa kasal. Before the marriage. Tama. Okay, pero isipin mo na nga lang rin hindi naman sa nagiging materyoso ko. Yung bahay na ininvest niya Ivan ay I would love to think na ginawa yan ni Ivan parte na rin ng paghingi niya ng tawad sa'yo silently. 'Di ba? Na paghingi ng tawad niya sa iyo. Correct. 'Di ba? Kasi magiging conjugal property niyo 'yan, ang bahay na 'yan. Hindi yung isang babae ang itinira niya diyan. Nag-i-invest siya for you kahit na nagkaroon siya ng pagkakamali o panloloko sa iyo noon. Okay? At tingin ko sinubukan ni Ivan na makalusot na hindi na sana malaman ang katotohanan. But then again, nalaman na at ang mahalaga rito is ito number 1 rule to sa mga lalaki. Ano yan? Ang wag umamin. Number 1 rule sa amin yan. Ay, na hindi. wag amin. Hindi lang Asmin ha. Rule lang yan Pero Yes. hindi sinasabi ni Popoy na Now- kailangan yung gawin yan Hindi. I don't want Sandali, you to think sandali lang. Number 1 rule sa mga lalaki ang Ang wag wala sila umamin. Oo. Pero kapag ka ang lalaki ay napaamin mo bilang ikaw ay asawa o ikaw ay Ay, girlfriend pa lang. mahal ka nun lalaking yan. Talaga ba? Oo, mahal ka nun lalaking yan. Napaamin mo siya sa kanya kasalanan. At may number 1 rule din ako sa mga bakla. Kasi alalahanin natin si Fernan, Si Fern. ang naging susi. Fern, si Fern Fern. pala. Fernan ang tunay niyang pangalan. Huwag niyong bakit ba? ibe-best friend yan. Correct. Si Fern. Isang rule sa Hindi, mga joke lang. bakla, huwag kayong chismosa, okay? Nakakasira kayo ng kasal. Tsari kami. Pero hindi, ito pa, last na lang, Popoy. At saka, ito din gusto ko lang kasi yung ibang mga babae kasi, di ba iniisip nila na, sabi kasi may isang linya kasi dyan si Kuya Ivan. Kuya Ivan na sabi niya, kahit naman nagkaroon ako ng iba, ang importante naman nun, ang pinili ko pa rin ikaw. Di ba, minsan kasi iniisip ng mga babae, kalimutan ko na nga nun, total ang pinili naman ako, hindi nyo utang na loob na pinili kayo ng mga jowa ninyo. Okay? Pagkakamali nila yan. Nanloko sila, it's not your utang na loob or what you call that. Saring, hindi yung utang na loob na pinili kayo ng mga jowa ninyo because in the first place, dapat talaga kayo lang at wala nang iba. Ganun! Yon. Kaya, pero ang huling desisyon, Elaine, ay nasa sayo pa rin. Correct. Malaking check. Kaya naman, walang magpapakasal habang walang jowa si baby girl. Pon, maraming salamat sa mga gumanap dito sa ating storya na inyo na namakala nyo. Matutuwa lang kayo, no? Daming nainis. Ang gumanap na si Elaine ay si Jamie Rubio. Ang gumanap na Ivan, si Dan Capuchon. Ang gumanap naman na si Karen ay si Manilyn Abanyo. Ang gumanap na Fern, ang Daldal. Fern ang lahat. Si Warly. Kaya magpapasalamat ka na rin sa kadaldalan ng mga kaibigang ganito Oo minsan, nga. At no? least, diba, nalalaman mo din yung totoo. Ang mga bading talaga minsan matatabi lang mga dila. Ang ating writer for today ay si Arlene Limshaco. At ang ating editor, walang iba kundi si Sir Benji Gila. And kasama nyo nga po kami, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9 My only radio for life. Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Sa hinaba-haba ng panahon,
Sa'yo ko pala yun nakikita. Ako rin, Lenny. Tatanggapin ko ang lahat ng meron ka. Huwag ka lang mawala sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Romel. Bakit ngayon ka lang dumating? Popoy at Hasmin, hindi ko napigilan ang sarili kong mapamahal kay Romel. Siya kasi ang pumuno sa lahat ng pagkukulang sa akin ni Raul. Simula sa pagiging may kaya sa buhay hanggang sa pagiging mapagmahal na boyfriend. Palihim naming tinago ang relasyon naming yun ni Romel at walang kaalam-alam si Raul na nakahanap na ako ng ibang mamahalin. Habang abala ako sa relasyon namin ni Romel, unti-unti nakalimutan ko na rin na may pamilya ako. Dear MOR, pagkakamali. Ouchie. Ouch. Daming mga nasaktan. Ouch mo dyan. Daming mga tinamaan, Asmin. Tinamaan? Sino nga tinamaan? Marami, Tingin mo? marami. Mga... Sa dami ng mga hindi ko sinasabing lahat ha, marami. Maraming mga OFW stories na Correct. ganyan na nagiging ending. Actually. Ano ba nangyari sa'yo, Lenny? Si Ate Lenny, no? Kumbaga parang nalunod sa isang naalala ko yan. Yung Nalunod chika sa mong isang yan. basong tubig. Nalunod sa isang basong tubig. Nakahawak lang ng kaunti, akala milyon na. Pero hindi alam mo, Popoy, I'm trying to understand her. Sinusubukan ko siyang intindihin. Kasi for someone na talagang sobrang nagipit ka all your life, Aha. tapos sobrang, yung mga na-deprive ka sa mga luho, para sa akin natural lang at first na ikaw Pagbigyan mo yung sarili mo. Correct, na magwaldas ka at first. So, parang tayo, like ako, di ba, nung bagong graduate ako, unang sweldo ko talagang, ang binili ko talaga yung Magic Sing. Talaga, dahil sabi ko nga, mahilig ako kumanta. Tapos bumili talaga ako ng para pang sa sarili ko. Maiintindihan mo Mm. Si Ate Lenny, kung sa una ganon, sabi natin, first few months ng kanyang pagstay sa Singapore, sa sweldo niya, paambunan naman niya ang kanyang sarili niya. Kasi ano yan di ba? Parang, Hindi naman din kasi masama, Hasmin. Parang ano mo yan, parang magsisilbing drive mo rin yan para lalo ka makapagtrabaho na maayos. you are rewarding yourself. Yes, it's diba? okay to reward yourself. Correct. Pero Once kapag in a while, diba? pagka sinabi mo kasing luho, ibig sabihin nun, sumusobra na. Diba? Pero kapag sinabi mo, unnecessary. pagka nabibili ko yung mga gusto ko, salamat. Pero kapag nabibili ko yung mga luho ko, ibig sabihin, meron ka na nun, pero bumuli ka pa ulit na wala nang karason-rason, wala nang kadahi-dahilan dahil na lang sa gusto mo lang, hindi mo naman kailangan. Actually, ito Popoy, pinapaintindi ko lang, naiintindihan ko yung mga nararamdaman mga OFW. Siyempre, pag nandun ka na nga sa ibang bansa, di ba, kumbaga, mas malaki ang halaga ng pera kaysa dito sa Pilipinas. Di ba, kaya nabibili niyo yung mga gusto niyo, kaya naiintindihan namin. Kumbaga, parang yun nga, sabi ko, once in a while, pinaghirapan nyo naman niya, kayo ang nagpapakatulong dyan, kayo ang nagpapaalila dyan, i-reward nyo naman ang mga sarili niyo. Ngunit Hindi masama natapot- yun. Correct. Ngunit dapat subalit, bumalik tayo dun sa, actually, ang nagustuhan ko yung sinabi ng kaibigan ni Lenny. Di ba? Kahit na nagwawaldas ka ng pera, gumagastos ka sa mga gusto mo, alalahanin mo, ano ba ang pinunta mo dito sa Singapore? Ano bang rason? Correct. Bakit ka You nandito? always go back to your goal. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Kapag like, halimbawa, kayo sa ibang bansa, mga OFW natin, kayo ay natitempt gumawa ng hindi maganda sa inyong, na alam nyo mahasaktan ng pamilya ninyo o ang asawa ninyo, or yun nga, yung gagastos kayo ng mag-overspend kayo, you always go back to your goal. Bumalik kayo, tanongin nyo lagi sarili nyo, bakit ako nandito? Para saan? At nandito ako sa Singapore, di ba? Ayan, at hindi lang naman sa bansang Singapore, kahit sa ibang mga bansa. Ayan, Correct. oo. Kailangan na ganon. Yung iba, no, talagang talented. Talagang nagtitiis. Kayang-kaya totoo yan. nilang panindigan kung bakit sila nangingibang bansa. Alam mo, may ibang mga OFWs pa nga, Popoy, na totoo yan yung tinitiis yung gutom nila. Diba kasi may, sa Hong Kong na lang kasi marami akong yung mga... cost of living Correct. doon, Marami yung mga mahal friendships. din eh. Maraming OFW sa Hong Kong actually. Diba? Nandyan talaga maraming... Sangkailokanuhan. Correct, totoo. Correct, malaking check. May mga amo sila na mababait. Maka-jackpot ka talaga ng amo mong mabait. Bibilihan ka pa ng mga damit, kung anik-anik. Alam mo yung mga binibigay sa kanila, like mga bonus, pambili ng shampoo, pambili ng mga pang-hygiene nila, tinatabi na lang nila. Yan. Diba? Imbis na ibili nila ng mga
sa katawan nila, pangangailangan nila, ipapadala na lang sa Pilipinas. Magkano na ba Hong Kong dollars ngayon? Hindi ko lang 6 pesos? 8 pesos? Yata, 6 to 7, ganyan. Oo, mga ganyan. Ano? Pero, ngunit datapot subalit, Pagka- meron din talaga, Popoy, ako talagang na-witness ko to. Meron din nga talagang may pamilya ka dito sa Pilipinas. Kita mo dito, syempre, losyang na losyang. Ilang taon pa lang, sabi mo, 25, 26, apat na yung anak. Pagdating ng Hong Kong, naloka ako sa Facebook. Pak! Naka-Louis Vuitton. Uy! Maski alam naman natin hindi original, diba? Charing keme. Talagang nakakapag-reband na. Parang bumuhay dalaga na. Pero yung mga pamilya na iwan dito, yun nga ang nangyayari, no? Napapabayaan. Correct. At yun pa ang pangit, Popoy, di ba? Na, like, sa bagong teknolohiya ngayon, di ba, nga lahat-lahat na ipopost mo na nga sa Facebook, sa social media, nakakalungkot lang isipin na yung pamilya mo sa Pilipinas nagdarahop. Yun nga, katulad kanina. Hindi makapag-post sa Facebook dahil walang bagong shorts. Correct. Walang bagong t-shirt. At saka hindi makapag-post sa Facebook, walang cellphone, Walang di ba? cellphone. Pero siya, di ba, kung makapag-flaunt sa Facebook, Para di ba, laging nasa galaan, nakahawak ng mga kung ano-ano mga halaman, di niya alam, nakakalason yung halaman na pinagpapicturean niya, yung mga ganyan. ayun, nagpapapicture sa mga likod ng ng mga malalaking building, nagbabarbar. Pero yung pamilya niya sa Pilipinas, hindi iniisip na itong asawa ko hanggang ngayon 3210 pa rin ang cellphone. Yung iba nagtutour pa. O yung iba nakukuha pa mag-tour. Nakukuha pang mag-tour. Samantalang, iba lang Yung naman dito, yung angulo. Charing. Nagtutour pa sa ibang bansa, yung mga nangingibang bansa ha, kasi mayayaya ng mga barkada, pumapayag, sumasama doon. Samantalang yung pamilya na nandito, ni walang pamasahe, papuntang Cubao. Di ba? Diba Sila nga? nag-tour na, yung pamilya, ano ba yan? Correct, malaking check, di ba? At doon naman sa parte, Popoy, pumunta tayo sa parte na, eto nga na humaling siya kay Kuya Raul na isang chef. Ayan ang sinasabi natin. Ay, chef ka talaga, chef! Napaka-chef mo. Charing keme, pag pumupunta sa ibang bansa, nakakalimutan na yung mga, bukod sa obligasyon, nakakalimutan na sila, may asawa Bumubuhay single kasi daw nakarehistro na naman yung marriage contract dito sa Pilipinas, hindi naman daw sa ibang bansa. Yan nga ang sinasabi ko, sa mga ganyang pagkakataon, mga kapamilya, dapat matuto na kayong umiwas. Dahil alam mo, ang temptation dyan sa ibang bansa, hindi lang yung sa mga mabibili, hindi lang sa mga masya-shopping, pero doon din sa mga makikilala. Correct, sa mga makikilala ninyo. Lagi naman nandun lalaki yan o babae ba yan. Lagi Lalo na talaga mas mataas nandyan ang temptation malakas ang temptation sa ibang bansa kasi malayo ka nga. Malayo ka, Sa pamilya bibihira yung mo. mga nakakakilala Correct. sa'yo. At hindi lang yun, syempre yung pangungulila, i-add mo pa yung pangungulila na yan. Na yun nga, ang naging dahilan ni Ate Lenny kung bakit napamahal siya kay Raul kasi nga nangulila daw siya. Ayan na. Diba? Kaya naman yung pangungulila. Ayan na nga, nag-alila na nga, nangulila pa. Pero hindi, nakakainis lang, nakakalungkot din lang, di ba? At porke mayaman si Kuya Raul. Ayan na, medyo... Ayan, mas na-inlove ka na, feeling mo naka-jackpot ka na dyan sa lalaki. Oo, yan. hindi lang naman dahil sa nahihiraman niya ng kwarta. Siguro nakikita si ko Raul dito. naman din kasi. Nakikita ko kasi. Nakikita ko kasi dito, Hasmina, bukod dun sa paghiram, kumbaga kung silang dalawang magsasama, yung ipoprovide niyang pera, yung pera niya lang. Hindi kukuhanan ni Raul. Hindi katulad ni Romel. Correct. Na meron ka pananagutan kay Romel at sa mga chikiting patrol. Correct. Pero nakakaawa dito, okay, sige, na fall out of love ka sa asawa mo, sige na, okay lang Pwedeng mangyari kaso may mga bata na May mga bata nang involved na ang hirap-hirap naman na sila nga yung dahilan mo, ba't ka ng ibang bansa, tapos ngayon pati sila. Di ba? Nakalimutan mo correct. na. At saka naiintindihan ko si Kuya Raul kung bakit pinauuwi niya. Kasi ganun din naman Romel. Ay, si Kuya Romel. Hindi. Ay, sino ba? Sabi ko si Raul. Raul. Si Raul. Si Raul yun na Alam mo, dito si sa Raulo Pilipinas. Pag-ibayin kasi ng Raulo dapat mo. to. Ayun nga, kaya naiintindihan ko rin naman si Raul, di ba? Ba't niya pinauwi? Kasi ganoon din naman di ba? Nandiyan ka sa ibang bansa, kulang na rin naman yung binibigay mo, hindi nagkakasya. Dito ka na lang sa Pilipinas, at least, di ba, naalagaan mo pa, nababantayan mo pa yung mga bata. Hindi nga, ganun nga. May magandang babae nakasilip sa'yo, Popoy. Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR, Popoy at Hasmin, naging masaya ako sa buhay ko sa Singapore. Dumating na nga ako sa puntong parang ayaw ko nang umuwi ng Pilipinas. Alam ko kasi na kapag umuwi ako,
Haharapin ko ang kaliwat kanang mga problema na gustong-gusto ko nang iwasan. Welcome to my apartment. Wow! Ang ganda naman pala ng apartment mo. Siyempre, resulta ng paghihirap ko. At ituring mo na rin sa'yo to. Ha? Sa akin? Paano naman naging atin eh? Sa'yo lang naman to. Ano ka ba naman, babe? Ngayong girlfriend na kita, kung ano yung pagmamayari ko, pagmamayari mo na rin. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi pa naman tayo mag-asawa. Kahit na, parte ka na ng buhay ko. Tsaka, hindi rin naman magtatagal, di ba? May asawa din kita. May asawa na ako, di ba? Paano naman mangyayari yun? Oo nga pala. Huwag mo nang isipin yun. Kasi, hindi mo naman yung problema eh. Ako lang ang dapat na nag-iisip nun. Mahal mo pa ba siya? Nagsiselos ka ba? Siyempre, oo. Asawa mo yun eh. Malamang siyang pipiliin mo kasi siya ang asawa mo. Ay, nako. Alam mo, may pamilya man ako ngayon, hindi naman ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Sasama ba ako sa'yo dito kung hindi kita mahal? Iiwan ko ba ang trabaho ko kung ayaw kita makasama, ha? Alam mo na ngayon, ikaw na ang nagpapasaya sa akin. Na ikaw ang mahal ko. Paano kung malaman to ng asawa mo? Anong gagawin mo? Eh di ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sasabihin ko sa kanya na yung mga bata na lang yung nag-uugnay sa aming dalawa. Hindi naman kasi maganda kung pipilitin ko yung sarili kong bumalik sa kanya para lang sa mga anak namin, di ba? Pero hindi ko na talaga siya mahal eh. Sigurado ka na kahit na anong mangyari, di mo ko iiwan. Oo naman. Mahal na mahal na mahal kita. Anong sinabi mo? Nagsasama na kayo ngayon ni Romel? Oo. Pero alam mo ba, sobrang sweet niyang boyfriend. Pakiramdam ko nga talaga prinsesa ako eh. Kasi ngayon ko lang nararanasan yung ako yung pinagsisilbihan. Kada umaga, makikita ko na lang may pagkain na sa lamesa. Tapos may love letter pa. Ay, sweet, diba? Ang swerte ko talaga kay Romel. Nahihibang ka na wala siya sa akin. Popoy at Jasmine, pinili ko ang buhay kasama si Romel dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Umabot pa ng ilang taon at tuluyan ko nang nakalimutan ang responsibilidad ko bilang asawa at ina. Kung dati, nagagawa ko pang magpadala kahit kaunti, ay dumating yung oras na ni tawag o sulat ay wala na ako na ibibigay. Parang tinalikuran ko ang pamilya ko kapalit ang pagiging masaya ko sa piling ni Ronel. Lumipas ang 15 taon, nagkaroon na kami ng anak at masaya pa rin kaming nagsasama. At sa pamilyang naiwan ko sa Pilipinas, ni isang balita ay wala na akong narinig. Akala ko tuluyan na akong magiging masaya, pero hindi pa pala. Parang may kulang, parang may hinahanap pa ako. Hanggang isang araw, naisipan kong kamustahin ang mga anak ko, kaya naman nagdesisyon akong umuwi na ng Pilipinas. Pinayagan ako ni Romel na umuwi muna saglit. Nakaramdam ako ng excitement dahil pagkalipas ng maraming taon, muli kong makikita ang mga anak ko. Taul? Taul? Taul, si Lenny to. Pakibukas nga ng pinto. Ano pong kailangan nila? Taya? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Taya, anak. Mayakap nga. Si mama mo to. Ang mama mo to. Anak, miss na kita, anak. Bitawan niyo nga po ako. Anak. Anak, ang kapatid mo nasan? Matagal ko na kayong gusto makita, anak. Lenny? Raul. Anong ginagawa mo dito? Eh di umuwi na ako galing Singapore. Dinalaw ko kayo ng mga anak natin. Aba, himala, naalala mo kami. Siyempre naman, pamilya ko kayo eh. Anong nangyari dito? Bakit ang gulo? Raul, ano man nangyari dito? Parang 10 tao nakatira dito sa bahay na to at daming kalat ah. 10 nga. Dito nakatira ang mga pamilya ng anak mo.
Ako nang makita ang kalagayan ng dalawa kong anak, mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral at mga nag-asawa ng maaga. Wala na akong ibang masisi kundi ang sarili ko. Pinabayaan ko sila at pakiramdam ko, huli na para maitama ko ang lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Anong ginagawa mo? Ako na dyan. Baka masabihan mo pa kaming kinakawawa ka. Hindi na, anak. Okay lang ako, saka tatapos na rin naman ako dito eh. Sige, ikaw ang bahala. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Hindi lang kasi ako makapaniwala na malaki ka na. Ilang taon ka na nga ulit, anak? 20 ho. Hindi ko man lang nasubaybayan ang pagdadalaga mo. Sayang. Pero natutuwa ako dahil kasama na kita ngayon. Kailan ka ba babalik sa Singapore? Matatagalan pa, anak. Kailan nga? Siguro sa susunod na buwan, pero babalik ako ulit dito. Papakilala ko sa'yo si Romel at yung kapatid mo doon. Sigurado ako makakasundo niyo sila. Wow ang lakas din ng loob mong magbalak na dalhin dito ang pamilyang pinagpalit mo sa amin. Alam mo, mas maganda kung wag ka nang bumalik eh. Wala namang may gusto sa'yong nandito ka eh. Anak, gusto kong bumawi sa inyo ni Nathan. Dahil maraming taon din ang nasayang. Nasayang dahil tinalikuran mo kami. Naaalala ko pa nga eh. Panay ang abang ko sa pinto kasi palagi mo sa aking sinasabi, uuwi ka na. Hintayin kita. Pero wala. Ni anino mo, hindi ko man lang nakita. Anak, alam ko malaki ang galit mo sa akin. Anak, patawarin mo sana ako kung naging mahina man ako. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Bigyan mo lang sana ako ng pagkakataon na maayos lahat ng pagkakamali ko. At pinapangako ko, anak, hindi na ako ulit mawawala. Hindi na. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Hindi na. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na maaayos ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Kasi kung meron man, wala pa rin namang magbabago eh. Sira na ang buhay namin. Sira na ang buhay ko. Wala ka kasing kwentang ina. Kaya baka nakakalimutan mo nanay mo pa rin ako, ha? Kahit kailan, hindi ko nakalimutan yun. Pero ikaw, kinalimutan mo ang pagiging ina mo sa amin. Ipinagpalit mo kami sa iba para saan, ha? Para saan? Para sa pera, di ba? Para makatakas ka sa lahat ng responsibilidad mo sa amin. Hindi yan totoo. Hindi totoo? Kung hindi totoo, nasan ka sa loob ng 15 taon? Ni sulat o tawag? Wala kaming natanggap sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano kami nag-aalala sa'yo, kasi naisip ni Papa, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Hanggang sa sinabi na lang ni Tita Mariel na may pamilya ka ng iba sa Singapore. Alam mo kung gaano kasakit yun sa isang anak, ha? Yung iwan ka ng nanay mo nang walang dahilan. Alam mo ba yon? Anak, patawarin mo ako. Kamali ako.